ipalit na lang ang muka ng AI sa face ni Risa. Kahit nga anong filter mo, lumalabas pa rin yung kapangitan dahil kaluluwa na yan, budhi na yan eh. Budhi na yan, wala nang make-up, walang alahas, walang magandang damit. Ang makakapagpaganda ng mga itsura nila Dilima, Luistro, yan si Sendenya, lalong-lalo na yan si Risa Ontiveros, na kahit anong mukhang mabait siya, maging malumana yung boses niya, putang ina, basura pa rin ang tingin ng tao sa'yo, Risa Ontiveros, wala ka nang magagawa doon, hindi na magagamot yan. Lin Miyamoto, maraming salamat sa iyo dyan sa Japan. Kahit magbayad ka pa ng milyon-milyon sa kahit na saan kanino, kahit na sinong makeup artist mo, kahit taga Porinaria Oro, Porinaria Pass, taga dyan sa sa St. Peter pa yung makeup artist mo, putsang ina, hindi niya na mabubuhay ang bulok na pagkatao mo. Patay ka na, matagal na. Yung pagkatao mo matagal na, inaantay ka na lang sa impyerno, ma'am. Majeline Kinmochi dyan sa sa Japan. Salamat sa iyo, mabuhay ka. Wala na, kaya nga ang papatol sa iyo. Kaya nga ang papatol sa iyo, ha? Ang papatol sa iyo, alam mo ko sino? Si Llamas lang, bulok-bulok pa yung ngipin. Mga walang hiya kayo, kung malinis-linisan kayo, kala ninyo mga matitino kayong tao. O hindi ba, si Risa Ontiveros, merong ninakaw di umano na pera yan sa PhilHealth, ha? Totoo ba yan? Sagutin nyo nga kung totoo yung ninakaw na pera sa PhilHealth, kasi hindi niya sinasagot yan eh. Ang tagal ng issue yan sa kanya, hindi niya sinasagot yan. Ilang beses yan tumakbo. O Mayor Chino, Pastor Apollo Kibuloy, tatag lang. Marami kaming supporters mo, always. Nako yan, magandang mga mensahe. Always magwawagi ang kabutihan, we are sure, pansamantala lang itong lahat. Oo, malapit na matapos eh. Kaya nga double time na sila, mga bossing. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Bumalik muna tayo doon sa history ng politika ni Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, ano man yan na tawag dito, dating aktivista yan o tumakbo yan. Ilang beses tumakbo yan na senador. Putang ina, hindi na nanalo, matigas ang mukha niyan. Makapal ang mukha niyan. Ilang beses na tumatakbo yan, di nahihiya. Buti pa si Leni Robredo, nung natalo siya, nahiya na siya. Ayaw niya ng tumakbong presidente kasi nga nahihiya na siya. Pero ito si Risa, ang importante kay Risa, walang hiya yan. Ang importante sa kanya, posisyon lang. So kahit tumakbo yan, babuyin mo yan, 10 ulit na matalo yan, walang hiya yan. Pipilitin at pipilitin at pipilitin pa rin niyang manalo. Bakit? Itong 0.1 niya, 0.01 niya na chances na manalo sa election. Sa tingin nyo, it will stop her from running for president in 2028? Hindi. It will not stop her. Matigas ang mukha niyan. Pipilitin maging presidente ng kupal na yan hanggang sa manalo siya kahit 10 ulit siyang matalo. Ganyang kakapal. Wala kasing prinsipyo yan eh. Walang kahihiyan yan. Ipinanganak yan na walang kaluluwa. Oo, ganun yun. Kaya ganyan yan si Risa Ontiveros. Tatakbo yan sa 2028 kahit sino kakalabanin yan. Kahit si Leni Robredo kakalabanin niya. Kahit ngayon nanay niyan tumakbo ng presidente, kakalabanin yan eh. Walang pakialam yan. Ang junior Diyos niyan, sarili lang niya. Ganun yan. Lagi niyo yan tatandaan. Lagi niyo yan tatandaan. Matigas ang mukha ng tao na yan. Ang gagawin niyan ganito. Di ba? Nakipag-usap sa mga Duterte yan. Dahil natalo yan, nakipag-usap sa mga Duterte, gagawin niya ang lahat, kakain ng tae, kakain ng suka yan. Para lang makabalik sa kapangyarihan o manalo yan. Kita mo noon, galit yan sa mga Duterte, anong ginawa niya? Nakipagbati siya sa mga Duterte, pumunta siya sa mga Duterte, nakiusap siya kay Inday Sara. Ex-kapedi dyan sa Europe, mabuhay ka ha. Nakipag-usap kay Inday Sara para lang tulungan siyang manalo as senator. Ipibenta niya ng kaluluwa niyan kahit sa Diablo, kahit sa mga magulang ni Lucifer, ibibenta niya yung kaluluwa niyan, manalo lang. Yan lang ang gusto, yan lang ang focus ni Risa Ontiveros. Sa tingin nyo ba, mahal niya Pilipinas? Hindi. Mahal lang yan sarili niyan. At lahat ng mga kalaban niya, paghihigantihan lang yan. Ganyan yan, utak niyan, inaanay na utak dilawan talaga yan. So ginawa niya ganun, para manalo. Ano pa ginawa niya? Putsang ina, nagpunta ng PhilHealth. Kung talagang gustong tumulong yan sa taong bayan, nung nasa PhilHealth, marami ba natulungan yung opisina niyan? Wala natulungan. Ang natulungan lang niya yung sarili niya. Inilagay niya yung kanyang mga muka sa lahat ng bus. Lahat ng bus nilagay niya yung kanyang mga muka. Dapat bawal yun eh. Tapos biglang tumakbo ng senador. Di umano kumuha daw yan ng napakaraming pera diyan sa PhilHealth, pinambayad, bonus. Putya. Kini-question niya kung saan napunta yung pera ng 125 million ni Pangulong Inday Sara Duterte, kung napunta kay Mary Grace Piatos, ba't napunta sa gamot. Samantalang siya nung nasa PhilHealth, yung pera daw pinamimigay lang ng parang mga bonus. Saan ka naman? Diba? Hindi magpipwede yun.
Hindi pwede yun. Dapat imbestigahan din yan. Kung binabalikan nila yung mga dating mga record ni Inday Sara, dapat balikan din natin yung mga pinagagawa ni Risa Ontiveros dyan sa PhilHealth. O kamusta kaya si alias Rene? Ganun pa rin. O katulad dyan kay alias Rene. O si alias Rene, hindi ba sinisiraan si Pastor Apollo Kibuloy doon sa Senado? O malaman-laman natin. Ayon kay alias Rene, binayaran pala siya niya ni Risa Ontiveros. Hindi lang naman yan eh. Hindi lang naman yan ang kaso niya doon sa Parmali. Marami ding nag-aakusa sa kanya na binabayaran niya eh. Pampagising ng live mo, Night Shift Boss D, Mirel Domingo, mabuhay ka dyan sa Canada. Sana dumami pa ang kalahi mo ngayon. Katulad ng sinasabi ko, pag namatay kayo bukas yung mga pera nyo, hindi nyo na yan madadala sa langit. Mababait man kayo ng mga tao, hindi nyo madadala sa langit yan. Okay? Kasi libre man lahat doon. Lahat doon libre, lahat na maisip mo, pati sine, libre doon. Libre ang sine doon. Libre ang mall, kung anong gusto mo, damit. O, ito, Armani to, ito, Louis Vuitton to. Lahat yan, kunin mo lang. Sa'yo lahat yun, libre yun. Kung gusto mo, 10 bag ang bitbitin mo, araw-araw, lahat ng designer na gusto mo, Dior, Gucci, Hermes, lahat yun. Libre yun doon. Hindi nyo kailangan magdala ng pera doon. Ipadala nyo na dito lahat. Ay ba, mamaya matulog kayo na ganyan, tapos di na kayo magising. Kaya kailangan i-share nyo na yung blessings nyo ngayon pa lang. Di nyo kailangan ng sobra-sobra doon. Kumain ka na ngayon. Kumain ka na, may pangkain ka pa ulit. I-share mo na yung pangalawang pangkain mo. Ganon. Di ba? So, imbestigahan din yan siya, si Risa Ontiveros. Lahat ng mga ginawa niya, hindi lang si Risa Ontiveros. Pati si Leila de Lima, yung hindi na-liquidate ni Leila de Lima dyan sa DOJ na milyon-milyon. Umabot pa yata 100 milyon. Lahat yan, dapat silipin lahat yan. Putangin na ng mga yan. Ngayon pa lang, praktisin na nila. Praktisin na nila ngayon makulong dahil sigurado pag si Inday Sara na presidente tapos nakalabas na si Pastor Apollo Kibuloy, ubos ang mga kalahi nila sa bundok. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Boss Dada, sana ma-receive mo ang sinend ko. Saan? Sa GCash ba yan? May na-receive akong notification. Maraming salamat sa iyo, ha. Salamat sa ipinadala mo. Nasa na yun? Si ano yan? Anong pangalan nito ni Kuya? Saan na yun? Mag-message ka ulit para mabati kita. Ganun lang yun. Ang mahal man ng mga yan, ang mahal ng mga yan, yung mga sarili lang nila tsaka yung mga kapatid nila mga NPA. Yun lang yun. Nire-red tag ba natin sila? Hindi natin sila nire-red tag. Pero alam naman natin na mga ano yan na mga kaibigan niya ng mga terorista sa Pilipinas eh. Hindi ba? Ikaw ba naman nasa party list ka ng Kabataan? Party list ka ng Anak Bayan? Party list ka ng Gabriela? Di ba si Joma Season mismo ang nagsabi na mga legal fronts yan ng CPP, NPA, NDF? Hindi ba? So ibig sabihin, magkakaano yan, mga sister company yung mga yan. Papasok kayo sa isang komunista, papasok kayo sa isang organisasyon, tapos itatanggi ninyo, ipagmalaki nyo. Gusto nyo maging NPA, gusto nyo maging komunista, gusto nyo maging aktivista, tapos itinatatwa ninyo yung mga totoo ninyong pagkatao, ipagmalaki ninyo. Kami, mga Duterte supporter, pinagmamalaki namin. Kahit sabihin nyo magnanakaw si Pangulong Inday Sara at saka si dating Pangulong Rodrigo Duterte, proud na Duterte supporter pa rin kami, hindi namin itinatago. Hindi katulad ninyo. Kaibigan nyo lahat, puros mga komunista. Pag may rally, nandiyan kayo. Kapag mayroong peace talks, pag walang peace talks, binabanatan ng gobyerno mga NPA, galit na galit kayo. Gusto nyo peace talks. Para hindi maubos yung mga kalahi nyo dyan, mga boyfriend nyo dyan, mga chumuchukchak sa inyo dyan sa bundok na mga amoy kambing. Mga walang hiya kayo. Yung mga sinisira ninyo ng mga buhay ng mga sinisira yung mga buhay ng mga tao dyan sa mga universidad na dapat may hirap yan. Kaya nga nag-aral sa State University. Walang pang-aral sa mga private na mga yung mga tier 1 ng mga eskwela. Tapos i-recruit nyo, dadalhin nyo sa bundok. Tapos makikipagbarilan sa pulis, mamamatay. Makikipagbarilan sa mga sundalo, mamamatay. Imbis na sana makatulong yung mga yun sa pamilya nila para maiaon sila sa hirap. Putangin na ninyo, mga dagdag pahirap pa kayo, mga komunista kayo. Mga walang hiya kayo eh. Mga bobo yang nagpapahikayat sa NPA. Hindi magaling mag-hypnotize yung mga yan. Kasi yung mga NPA, mga demonyo yan. Merong mga black magic yan. Yung demonyo, gumagamit yan ng kapangyarihan, hypnotismo para gumawa ka ng kasamaan. Kaya yung mga yan magagaling. Kita mo mga scammer, magagaling magsalita. Ganyan ang Satanas. Ang demonyo magaling magsalita yan. Magpapanggap pa ang demonyo na Diyos para lang makapangumbinsi siya ng mga sasamba sa kanya. Yang mga NPA, si Risa Ontiveros at saka yung mga makabayan black, putsang ina, Satanas ang sinasamba ng mga yan.
Akala nila yung mga pare na yan, sila Father Flavi, akala nila Diyos lang na totoong Diyos yung kanilang yung kanilang sinasamba. Hindi. Mga yun, Satanas yun, nagkatawang Diyos lang yun. Ganun yan, may magic yung mga yan. Kaya magaling sila mangumbinsi, magaling sila mag-recruit, magaling sila ng tao, mag-brainwash ng tao. Kasi nga mga demonyo, gumagamit yan ng kasamaan, gumagamit yan. Kung baga alam nila kung ano kahinaan mo, pera, gagamitin nila yon sa'yo. Kahinaan mo, yung mga pamilya mo, gagamitin nila yon sa'yo para makuha ka nila, ma-hypnotize ka nila, dumami sila. Yan man ang misyon ng demonyo. Ang misyon man ng demonyo, maging demonyo lahat ng tao sa mundo. At lahat mapunta sa impyerno. Dalawa man nag-aagawan man, dalawa lang naman na nag-aagawan, ang impyerno at saka ang langit. O meron sa yung mga kampon ng langit, ayan, sila Pastor Kibuloy, yung mga matitinong pastor, yung mga matitinong pare, yan gusto nila na mapunta kayo sa kabutihan, mapunta kayo lahat sa langit. Ito namang mga masasama, mga demonyo, yung mga Makabayan Black, yung mga magnanakaw na congressman, yan si Bongbong Marcos, pamilya niya, si Risa Ontiveros at yung buo niyang angkan, yung mga sila Father Flavi na mga sumasamba sa demonyo, yung mga yan o nag-aaway yan para pag yung mga kaluluwa ninyo kung kanino mapupunta ba sa kanila sa impyerno o mapupunta sa langit, ganun. Wala mang yung mga langit at lupa lang naglalaban dyan. Ikaw, gusto mapunta sa impyerno, tangi sa impyerno, araw-araw umaapoy doon. Akala nyo ba nasasanay kayo sa di ba? Ikaw, pag sinaktan ka ng boyfriend mo, di ba, sinaktan yung puso ng boyfriend mo, minsan nasasanay ka na eh. Minsan kahit sinasampal-sampal ka na ng boyfriend mo, ayaw mo pa rin siyang iwan, nagiging masokista ka na. Nasasanay ka na sa sakit, nasasanay ka na sa kasinungalingan, lahat na nakakasanayan mo. Kung halimbawa naman, ikaw, katulad ako, marami akong tattoo, buong katawan ko may tattoo. Oo, masakit yun, pero nasasanay na ako sa sakit. Parang sa katagalan, parang sanay ka na ini-expect mo na yung sakit, na-anticipate mo na, kinakaya mo na. Sa impyerno, hindi ganun. Yung paso na nakukuha mo sa impyerno, yung nasunog ka, hindi ba masakit, aray. Tapos masasanay din ako, ganun. Mamamatay din ako, mawawala yung sakit. Hindi ka namamatay sa impyerno. Imagine mo, buhay sinusunog ka araw-araw. Ikaw, subukan mo yung sarili mo. Yung mata mo, tusukan mo ng karayo mo. Kaya pasuin mo ng sigarilyo yung eyeball mo. Kung gaano kasakit yun, ganun kasakit, mas masakit pa doon, hindi nawawala, hindi humihinto, hindi humuhupa, hindi tumataas ang pain tolerance mo doon. So araw-araw ka sinusunog doon, ang sakit noon. Diyan pupunta si Risa Ontiveros. Ganun yun. Ganun yun, mga bossing. Yung mga basher natin ng mga inutil. Tingnan mo kung gaano sila pinahihirapan ng Diyos. Putang ina niyan. Ang papangit na wala pang mga makain. Sumasamba pa sa tangang presidente. Sumasamba pa sa adik na presidente. Saan ka pa? Di ba? Pag-usapan natin yan, mga bossing. Eto, pag-usapan na natin malupit. Eto, ipakita na natin habang maaga pa. Natin, saan ba iikot ang natin? Iikot ang natin sa kabutihan laban sa kasamaan. So tayo yung mga mabubuti, labanan natin yung mga kasamaan. Mag-like kayo, mag-share kayo. Masaya tong bakbakan natin ngayong araw na to. Maganda gising ko eh. Magkape muna tayo. Magkape muna tayo, mga bossing, ha. Boss Dada, kung bibigyan ka ng 1 million, sino pipiliin mo? Si Kapunan o si Dilima? One night lang. Dalawa sila, tapos lalatiguhin ko sila pareho. Cyril Locson, dyan sa Malaysia, maraming salamat sa iyo, mabuhay ka. Dalawa sila. Bakit kailangan isa? Dalawa, isama mo na si Risa. Tapos meron akong baseball bat na may pako. Ganun ang gagawin natin. Wika nga ni FPRD kay Risa Ontiveros, hihilain kita ma'am sa impyerno. Tapos sabi niya, ay hindi ako doon pupunta. Sure ka, te? Sure ka, Risa? Hindi ka doon mapupunta sa impyerno? Tangi. Yung kaluluwa mo nandoon na ngayon. Naka-down payment na yung kaluluwa mo doon. Kala mo naman mapupunta ka sa langit. Bawal ang masamang tao sa langit. Ano ka ba? Ganoon ang gagawin natin. Sadista ka pala. Sasadistahin natin lahat ng mga kawatan at saka lahat ng mga demonyo sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pala
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang